Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa topic natin about miracles o Diyos ng Himala. And nakafocus po tayo sa Old Testament po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang title po natin ngayong umaga is A Living Water Miracle in the Wilderness. Makikita po natin yan. Dalawa po ang pinagkunan ko dyan. And for the information po ng bawat isa, normally, sikat lang yung paglabas ng water sa rock. Ang nababasa lang natin madalas yung Exodus. Pero dalawang klase po, dalawang beses yung miracle na yan nangyari. Isa po sa Exodus chapter 17 verse 6 or chapter 17 hanggang 6 and Numbers chapter 20 verses 1 hanggang 12 I think. So pero tignan po natin yung dalawang verse. Exodus chapter 17, verse 6. Sabi dito ni Lord, I will stand therefore before you by the rock at Horeb. Strike, yan, medyo ano niya yan, tignan niyo yung part na yan. Strike the rock, and the water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. And so Numbers chapter 20 verse 8, nakalagay po dito, take the staff and you and your brother Aaron gather the assembly together, speak. Doon sa Exodus nakalagay po strike. Sa Numbers chapter 20 verse 8 nakalagay speak to that rock before their eyes and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. Manalangin po muna tayo. Ama namin sa langit ngayong oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy, Panginoon Diyos, binubuksan ang aming puso sa inyong salita. Hayaan niyo, Diyos, na maunawaan po namin ang inyong salita ngayong umagang ito. At patuloy kayong mangusap sa amin, Panginoon. At kami nangangako na susunod sa inyo, Panginoon, sa lahat ng inyong sasabihin ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. Lord God, we honor you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, at sa lugar na ito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus sa mga kami dumadalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And doon po sa Numbers, kung babasahin pa natin, kasi doon sa 17 verse 6 ni Exodus, sinabi na doon na talagang in-strike ni Moses yung rock and then the water come out. Doon sa Numbers chapter 20 verse 11, Numbers chapter 20 verse 8, nakalagay kasi doon, speak. Numbers 20:11, anong ginawa ni Moses? Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. Merong variation ang God sa instruction. Habang nag-grow tayo sa Diyos, habang tayo ay nagiging mature, yung instruction ni God, nag-evolve din. Ang kailangan lamang po, mga kapatid, marunong tayo makinig sa Diyos. Hindi ibig sabihin, same situation that we're in, it is same din yung message and instruction ng Lord na ibibigay. Hindi pa pwedeng gano'n. Nasasabihin mo, ay, familiar na ako dito. Alam ko na gagawin ko dito. Pupupukin ko lang to, lalabas na yung tubig. Ang gusto ni God, you listen. Kung nandiyan ka sa same situation ng buhay mo, same problem ng buhay mo, ang gustong mangyari ni Lord ngayon sa'yo, makinig ka sa Diyos. Be careful to do lahat ng yung details sa pinagagawa ni Lord. Again, hindi mo yan makikita kay internet. Hindi mo pa pwedeng tanungin si Google habang speaker ka kung ano ba talaga ang gustong gawin ni Lord sa'yo. Hindi rin pwede si Alexa sumagot sa'yo. Amen? Kung nagmumura lang yung mga yan, baka namura ka na. Sabihin sa'yo, anong pakialam ko sa'yo?
Yung Diyos mo ang tanungin mo. Amen? Tuloy natin. Sa Exodus, pasensya na kayo, medyo matapang yung dating ng ating umpisa pa lamang, medyo matapang na yung dating. And again, sabi nga nung anak ko kanina, Daddy, ang haba ng preaching mo. First time, pero pipilitin natin i-compress, bilisan, para mas maging ma-cover natin lahat. Exodus, sabi diyan, God establishes power and provided for the people's immediate necessities in Exodus. Sa Numbers, anong meron doon? The emphasis in Numbers switch to obedience and power of God's message. Sa Exodus, pinakita niya yung power niya and pag-provide niya. Sa Numbers, gusto niya mangyari, makita yung obedience and again, makita yung power niya. Ang miracle ni God, parate, ang kakambal niyan, makita natin kung gaano ka-powerful ang God. Gaano siya tumutugon sa ating pangangailangan. Pero merong isang parte na sa atin kamay nakasalalay kung gaano tayo susunod sa Diyos. Mamaya makikita natin mga kapatid, anong meron pa dito? Nilagay ko dito sa note. Ayan, nalagay ba yung note dito? Note. While the particular commands differ, both cases demonstrates God's desire to provide. Sa Exodus, sa Numbers, parehong gusto ni Lord mag-provide for His people as well as the significance of following His instruction. May instruction si Lord. Kailangan lang pag-follow. Each command serves as a specific function in Israel's spiritual journey and the vital lesson for us today. Anong meron? Simulan natin yung lesson number 1. Yan, sana nakakasunod kayo. Hindi ba masyadong mabilis, mga kapatid? Amen. Sige. Lesson number 1, lesson of trust and provision. Exodus chapter 17, verse 6. Ang lesson dyan, in times of need and desperation, trust in God's provision. Sa Israel, nung time na yon, kahit saan sila bumaling, wala silang nakikita, Ken, na pwedeng panggalingan ng tubig. Walang ulap na mayroon sasabihin. Walang sinabi doon na may ulap na parat pwedeng umulan. Walang rivers. Walang dagat. Wala lahat. Ano lang meron? Bato. Bundok. Minsan sa sitwasyon ng buhay natin, may pangangailangan tayo. Pero pag tinignan natin yung paligid natin, parang walang pwedeng panggalingan ang Diyos o ang pagpapala ng Diyos. Parang walang pwedeng gamitin ng Diyos sa paligid natin para tugunan yung pangangailangan natin. Dumating na ba kayo sa punto na yun? Parang checkmate na kayo. Wala na tayong pag-asa. Pero doon papasok ang Diyos. Madalas sa buhay ng isang tao, kung kailan wala ka ng magawang paraan at wala ka ng makitang tutulong sa'yo, doon papasok ang Diyos. Para mas ma-appreciate natin yung power ni God at yung kanyang kabutihan sa ating buhay. Lesson number 2, lesson of obedience and faith. Sa Numbers chapter 20 verse 8, again, obedience to God's specific command is crucial o important. May specific command ng God. Pero ganun siya. Minsan nababaliwala natin yung details ng command ni Lord. Mamaya, titignan natin, doon tayo medyo magtatagal. Bakit kahit nagkamali si Moses o hindi nag-obey si Moses doon sa specific command ni God, nangyari pa rin yung miracle? Pupuntahan natin yung bibitinin natin lang konti. God instructed Moses to speak to the rock, emphasizing the power of His word. Ang power, kasi dito sa part na to, nung Exodus chapter 17, doon sa staff ni Moses tanggaling yung power na pinakita nung pinalo niya yung rock. Ngayon, sinasabi dito, speak.
Ang tendency kasi ng tao, kung ano yung ginagamit to perform the miracles, minsan sinasamba na natin. Amen ba? Kaya kung yung staff ulit ang ginamit o naging source nung instrument ni God to perform miracles, baka pinag-agawan na Jed, yung staff ni Moses. Dahil sasabihin nila, may power yung staff ni Moses. Gusto nila, ni God makita natin, nung Israelites that time and even sa present time natin, na yung mga bagay na nakikita natin, hindi yan ang reason bakit nagpa-perform si God ng miracles sa buhay mo. Ang reason, ang Diyos. Hindi ang trabaho mo ang reason bakit nakakapag-provide ka sa family mo. Again, ang reason, ang God. Hindi yung mga tao sa paligid mo na tumutulong sa iyo ang dahilan. Bakit ka nabe-bless? Ang reason, ang Diyos. Kaya lang dumadating ang punto, pag yung tao na nagbe-bless sa iyo, mas sinusunod mo yung tao na nagbe-bless sa iyo, nagbibigay sa iyo ng pagpapala, tumutulong sa iyo, kahit tawag dito, sa lungat yung sinasabi nila, sa sinusunod sinasabi ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Parang medyo napabilis ako doon. May mga tao na mas sinusunod na ang tao dahil sila ang nakakatulong sa Kanya rather than God. Kapatid, pag hindi mo, patuloy mo susundin yung tao na tumutulong sa iyo dahil may binibigay sa sayo at akala mo Diyos ang nagbibigay sa iyo niyan, yung mga tao nagbibigay sa iyo niyan, tatanggalin niya sa iyo yan, mga taong yan. Thank you, Koy. Naramdaman mo na nadunuyo na yung lalamunan ko. Ano pa meron? Number 3. The importance of spiritual growth. Evolution ng command. Madalas naghahanap tayo ng spiritual growth. Nagtatanong tayo, bakit hindi nagmamalago itong mga to? Bakit ano nangyayari sa kanila? The change in command reflects the evolving relationship between God and His people. Ang paglago sa Diyos, sa spiritual, isa sa reason bakit lalago ang isang Kristiyano dahil sa pagsunod sa Diyos. Kung hindi ka marunong sumunod sa Diyos, hindi ka lalago. Imagine niyo, kung hindi tayo marunong sumunod sa bilin ng mga magulang natin, yung isip ba natin magiging ganito ka-mature sa panahon na to? Hindi. Kasi hindi tayo marunong makinig. Okay, sige, tama na tayo dyan sa 3. Nabitin ba kayo dyan sa 3? Hindi naman. Hindi naman, parang nabitin. Mas interesting kasi yung susunod. Sabi ko sa kay Nicole, bibilisan ko lang. Dito na tayo sa... Kasi kaninang umaga, alam nyo ba ito, preaching na to? Ewan ko, bakit hanggang panaginip, napapanaginipan ko ito kagabi? Tapos kaninang umaga, nung nireview ko siya at nag-pray, may message ulit dumating si Lord. Kaya nag-type na naman ako kaninang umaga, sabi ko kay Nicole, pagising niya, anak, i-add mo to, meron ako idadagdag. Kala niya kung gaano lang kaiksi, mahaba-haba din to ng konti. Sige, tuloy na natin. Nandito pa lang tayo. Actually, mali itong title nito eh. Hindi, meron pala ako. Sige, tuloy lang natin. Meron pang isa. Ano reflection natin? Reflection and action. Trusting God's provision. Reflection. Identify the area in your life where you are currently facing challenges or uncertainties. Meron ba tayo yan? Ano bang meron sa buhay natin? Mga challenges natin meron. Yung tipong feeling natin, walang kasiguruhan. Walang kasiguruhan yung sitwasyon natin. Ano yun? Anong action natin? Surrender that area to God in prayer, trusting in His provision. Remember that Israelites experience that and trust God's power is more than sufficient to meet your needs. So many times,
sa Israel, pinakita ni God kung kano siya mag-provide. Amen? Nasabi ko na before pa, ulitin ko lang, for the sake of those people na ngayon pa lang sumusubaybay sa church, ang trabaho ng Diyos, madalas baligtad sa ginagawa ng tao. Alam niyo ba yon? Kylie? Itong sapatos ko, ilang buwan pa lang to, pero pag lumabot to ng ilang taon, numinipis na to, napupudpod, naluluma. Remember, dun sa Exodus, sinabi ng Bible na yung kanilang sandals, yung mga tao doon, lumalaki. Yung mga bata, lumalaki yung sandals nila, kasabay nila. Hindi numinipis. Siguro sawan-sawa sila pastor doon sa sapatos, sa sandals sila. Binabato na nila para masira. Ayaw masira-sira. Kahapon, nasa biyahe ako, nakita ko isang bata, daddy, nakapaa. Naalala ko na naman yung nasabi ko once, na si Lord, baligtad, yung mga creation ni Lord, baligtad sa creation ng tao. Ang sapatos, habang ginagamit natin, napupudpod. Subukan mong tanggalin yung sapatos mo, magpaa ka, habang tumatagal, kumakapal. Di ba? Napansin nyo ba yon? Yung talampakan mo, hindi ka na, yung bata ang init-init kahapon, parelax-relax. Nakayapak sa simento, sa kalsada, parelax-relax naglalakad. Inimagine ko yung sarili ko. Kung ako kaya yun, ang init noon. Pero kabaligtaran ng Diyos. Diba? Yung talampakan mo na habang ginagamit mo, kumakapal. O parang may naisip ko yung iba. Yung mukha ba kasali dyan? Pastor, yung mukha ba kasali dyan? Hindi po. Sad to say, hindi po kasali dyan. Amen? Nabasa natin yung mga isip ninyo. Okay, tuloy natin. Obedience and faith in action. Anong meron? Reflection. Consider recent instances where God may have directed you in a specific way and provided clear guidance through His Word. Meron ba ngayong week na to? Pagbukas mo ng Bible mo, devotion mo, meron specific bang instruction si Lord na pinagagawa? Kayo po makakasagot niyan. And action. Take intentional steps to obey God's instruction even in seemingly small matters. Understand that obedience is an expression of faith and the key component of spiritual growth. Kahapon, habang bumabiyahe kami nung anak ko, ni Nico, ang dami niyang tanong sa akin about sa pagsunod. Sabi niya, Daddy, may sinasabing 7 dangerous sin. Parang gano'n ba? Sabi niya. Deadly sin. Sabi ko sa kanya, kung ano man yan, 7 deadly sins na yan, alam mo sa Bible, sabi ko, kahit anong sin, deadly. Kasi sabi sa Bible, sabi ko nga sa kanya, sabi ng Bible, kung inobey mo lahat ng commandment, pero isa, nilabag mo lahat. Kay God, hindi pa pwedeng 99 over 100 ka, proud ka pa. Hindi pwede yun. It's either 0 ang score mo o 100 lang. Kasi kay God, pag mali kang isa, mali ka ng lahat. Sabi ko sa kanya, ang tao may pamantayan. Pagka merong death penalty, ang sabi ng law ng tao, pag pumatay ka, papatayin ka din. Pero kay God, hindi ganun. Kahit anong sin yan, patay ka. Pag hindi ka nag-repent o hindi mo tinalikuran yan, patay ka sa Diyos. Ano ang reflection at action natin dito, mga kapatid? Tapos, nabasa ko na ba yan? Understand that obedience is an expression of faith and the key component of spiritual growth. Number 3, adaptability in your spiritual journey. Reflection natin dyan, assess your current season of life and spiritual journey. Are there areas where you sense the need of growth or change?
Tignan natin yan, mag-reflect tayo. Meron bang parte ng buhay natin na kailangan natin baguhin? May parte ba ng ugali natin na dinidil si Lord na dapat mong baguhin? Hindi ka magkaroon ng paglago spiritually dahil nagmamatigas ka, ayaw mong baguhin yung ugali mo. Dahil sarap na sarap ka sa ugali mong masungit. Dahil sarap na sarap ka sa ugali mong magkagalitin. Diba? Dahil pag ugaling magagalitin ka, lahat ng tao natatakot sa'yo. Yung ba gusto mo? Anong meron? Action natin. Embrace the idea that God's guidance may adapt to different stages of your life. Be open to growth, allowing God to lead you in new ways as you mature in your faith. Kung may dinidilang God sa bawat isa sa atin, dito sa church and even sa online, gusto ni God, baguhin mo yan, I think, ito na yung tamang panahon na baguhin natin yung estilo natin. Tuloy po natin, number 4. Christ is as your ultimate source. Examine your daily routines and spiritual practices. How central is Christ in your life as the ultimate source of provision and sustenance. Siya ba talaga yung sentro ng buhay natin? Siya ba talaga yung inaasahan natin parate pag sa ating pangangailangan? O hanggang ngayon, nag-iisip pa tayo ng paraan kung paano tayo, kung may pagkukulang tayo financially, naalala pa rin natin yung mga taong utangan natin. Ma-text nga si ganito. Siguro nakatanggap na yan ng 13 month, mautangan nga. Hindi mo ba inuna muna ang Panginoon? Tanungin. Hindi mo ba siya inuna na mag-pray muna tayo para i-bless tayo ni Lord? Yun yung sinasabi na siya ba ang sentro ng buhay mo? Action. Intentionally focus your spiritual practices to center around Christ. Spend time in prayer, meditation on scripture, worship, recognizing Jesus as the living water that satisfies your spiritual thirst. Nag-spend time ka ba talaga sa prayer? Nag-spend time ka ba talaga sa meditation ng Word of God? Kung di ka nagbabasa ng Bible, saan mo kinukuha yung instruction ni Lord? Paano kang susunod kung walang instruction? Paano ka magkakaroon ng instruction kung di ka nagbabasa ng Bible? Paano ka magbabasa ng Bible kung wala kang Bible? Tuloy po natin. Number 5. Continuous learning and application. Reflection. Commit to a lifelong journey learning to apply God's Word in your life. Yung commitment natin para sa Diyos, ito'y habang buhay. Madalas iba sa atin, yung commitment natin sa Lord, yung magkaroon ng prayer and meditation sa Word niya, limited lang. Pag may problema lang, saka tayo nag-church. Pag may problema lang, saka tayo nagbabasa ng Bible. Pag may problema lang, saka tayo nagpe-pray. Pag wala ng problema, blessed ka na, yung prayer mo, pang 1 linggo na agad. Di ba? Nag-pray daddy. Monday, sinakop na lahat. Lord, itong prayer ko, pamula Monday hanggang Sunday na po. Amen. So tuloy po natin. Ito yung siningit ko kaninang umaga. Ang tanong, why did miracles continue to occur despite Moses' disobedience? Alam nyo ba, dito sa particular na kwento na to, nag-disobey yung leader. Pero hindi napigilan yung miracle ni Lord. Bakit? Minsan tayo, nakapokus tayo dun sa Naku, kailangan ganito, ganyan. Hindi ko sinabi mag-disobey kayo. Ang sinasabi natin dito, na may mga detalye minsan, hindi nangyayari, hindi natin nagagawa, pero yung miracle nangyayari pa rin.
Anong reason? Number one. Ang unang reason ng God, bakit niya ginagawa pa rin yun? God's mercy and faithfulness. Even when His chosen leaders fall short, God remains committed to His promises and the well-being of His people. Pag may promise si God, wala siyang pakialam kung anong klaseng disobedience o pagsuway ang gagawin nyo. Yung promise ko, gagawin ko pa rin. Pero pagdating sa consequence, bahala na si Lord sa bawat isa sa atin. May consequence. Pero yung pag-disobey, yung hindi pagsunod, kailanman hindi maapektuhan yung plano ng Diyos dahil sa disobedient mo. Pinapakita lang ng Diyos dito na hindi ikaw, hindi tayo ang dahilan bakit siya magpe-perform ng miracles. Kaya siya magpe-perform ng miracles dahil siya ay Diyos na maawain at tapat. I-bless niya ang UBCC dahil siya ay maawain at tapat, hindi dahil sa inyo. Hindi dahil sa akin, hindi dahil kay Pastor Jean. Kasi kung yung buhay namin, ang pagbabasihan para i-bless ang church, hindi mape-bless ang church. Kasi wala ni isa sa atin perpekto. Lahat po tayo nagkakamali. Kung hihintayin ng Diyos maging perfect ang bawat isa dito para ibuhos yung pagpapala niya, hindi mangyayari, kapatid. Dahil sa mga taong dito, sabihin na natin 10 dito, ang faithful kay God. Next week, yung 10 na yan, hindi na yan yung faithful kay God. At yung ibang remaining, sila naman na magiging faithful. O, kailan natin mamimit yung perfect, pagiging perfect para i-bless tayo ni Lord? Never. Pero, yung disobedient na nangyayari sa atin, si Lord ang magdi-deal sa atin yan. Pero para maapektuhan ang gawain niya, para maapektuhan ang buong church, hindi po yung mangyayari. Dahil sabi ng Bible, si Lord ay tapat. Walang makapipigil sa plano ng Diyos sa church. Hindi ang kasalanan mo, hindi yung pagiging unfaithful mo, walang iba. Pag sinabi ng Lord, mangyayari at mangyayari. Pero God will deal you dun sa pagiging unfaithful natin. Tuloy po natin. Pasensya na ulit kayo. Sobrang tapang nitong preaching na to. The miracle could be seen as an expression of God's enduring mercy and faithfulness. Number 2. Fulfillment of God's promise. God had promised to provide water for the people sa Numbers chapter 20 verse 8. And He chose to fulfill that promise despite Moses' disobedience. Promise is a promise. Kay Abraham, kahit na nagkakasala si Abraham, pansinin nyo, yung sinabi ni Lord na, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Mangyayari at mangyayari. Promise ni God yun. And you will be the father of all nations. Nangyari. Perfect ba si Abraham? Hindi. Yung promise ni God kay David, na marami siyang magiging masasakop at tatalunin. Perfect ba si David? Hindi. Pero nangyari yung sinasabi ng God. Kay Samson, bumagsak siya. Si Samson, nagkasala. Pero yung purpose ba sa buhay ni Samson, hindi na fulfill? Yung promise ni God, bakit niya kinreate o bakit si Samson ay dinala niya, ginawa niyang malakas? Nag-fail ba si God? Hindi.
Kasi kahit marami tayong imperfection, kapatid, ang God, yung promise niya, tuloy-tuloy yan. Dahil mahal ka ng Diyos. Anak ka niya eh. Yung anak ko ba, pag nagkasala sa akin to, yung promise ko na pagtatapusin ko sa pag-aaral, ititigil ko na ba? Di ba hindi? Yung mga magulang nga, madalas, di ba, kahit yung anak mo nagbubulakbol, hindi mo pinatitigil ang pag-aaral, sinusuportahan mo pa rin eh. Bakit? Dahil mahal mo sila. It's same thing kay God. Yung promise niya, hindi niya pipigilan ibigay sa'yo dahil mahal ka niya. Kaya wag tayo magmalaki, mga kapatid, sa Diyos. Naakala natin, nakakasunod tayo sa God because binabless siya tayo. Kapatid, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka nasa maling lugar ka, nasa maling desisyon ka, pero akala mo binabless ka ni Lord because of your action. Hello? Binabless ka ni Lord dahil yung promise niya sa'yo, faithful si God. Sige nga, palakpakan mo nga, praise the Lord. Hindi mapigilan si Kylie. Alam nyo, itong preaching na to, dito lang talaga ako di mapakali. At ngayon, alam nyo, medyo yung aking dibdib ay kumakabog dun sa loob. Hindi ko alam. Number 3. Demonstration of God's love. Inunahan ko pala yung sarili ko. Not Moses' merit. Anong meron dyan? God's ability to provide water is not dependent on Moses' obedience, but His own sovereignty and grace. Yung pag-perform ni God ng miracle, dun sa bato lumabas ang tubig, hindi para endorso ni God si Moses sa mga tao, ito ang Diyos, ako ang Diyos, tinatalaga ko yung righteous man na si Moses. Hindi ganun ang gustong mangyari ni Lord. Ang gustong mangyari ni Lord, makita mo, makita ng Israelites, and makita natin ngayon na ako ang Diyos na gumagawa ng miracle. Kaya minsan may makikita kayo sa leaders nyo, imperfection, kakulangan. Hey, hindi kami tinalaga dito mga kapatid para i-display na mas righteous kami kaysa sa inyo. Wala pong ganun. Tinalaga kami ni Lord dito para pakita yung love and mercy ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Na ang kahit ang pastor nyo, alam nyo makasalanan, nagkakasala, may kakulangan, hindi yun ang tinitignan ni Lord. Dahil hindi dapat maapektuhan ang kabuuan ng church. Kagaya dito, hindi kailangan maapektuhan ang Israelites, yung bansa ng Diyos, because of one man. Kasi pag ginawa ng Diyos yun, parang sinasabi niya, binibless ko kayo dahil dito sa taong ito. No. Yung blessing ni God and yung miracle ni God na experience pa rin natin, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa pagiging powerful ni God. Dinidisplay niya yung power niya sa'yo. Number 4. Concern for the well-being of the people. God's primary concern was the well-being of the Israelites. Nangyayari yung miracle, nare-receive natin yung promise ni God sa buhay natin as a church dahil concern si Lord sa church niya. Maintindihan niyo ba yung concern ni Lord? And na-appreciate niyo ba yon? Ngayon, again, babalikan natin yung disobedient na meron man tayo. Search natin yung puso natin. Si Lord ang magdi-deal sa'yo. Hindi po kami, hindi po bawat isa sa atin, hindi po tatayo as judge sa bawat isa. I-judge mo yung sarili mo. Huwag mong isipin sa ngayon, kung may naiisip kang disobedient o may naiisip kang hindi maganda,
Huwag mo isipin yung tao sa paligid mo, ay si ganito yan. Kaya pala sa ganun. Hindi. Si Lord, dinidil ka niya ngayon. Ano pang meron? Hindi, tuloy ko yung number 4. Meron pa akong note dito. He recognized their need of water, and in His compassion, He provided for them despite Moses' failure. Again, paulit-ulit tayo doon. Number 5. Teaching a lesson. The consequences that followed Moses' disobedience serve as a lesson about the importance of trusting and obeying God. Importante yung pag-trust and pag-obey sa Diyos. Hindi ko na makita yung isa ko pang note. Sa sobrang dami kong note dito. Meron pa akong sinulat kanina. Nakalimutan ko na kung saan ko nilagay. Pero again, yung lesson na to, mga kapatid, babanggitin natin. Yung miracle ni Lord, yung promise niya, nangyari pa rin. Kahit doon sa pagiging imperfect o disobedient ng leader na si Moses. Kahit ng Israelites, sobrang angal na ng angal kay Moses. Ang sabi ng Bible, nagalit ang Diyos kay Moses. Bakit? Tignan natin. Naalala ko na. Kahit nawala na yung notes ko, naalala ko yung sinasabi sa... Nailagay ko ba dyan, Nicole, yung sa Numbers chapter 20, 11? I think 11. Wala. Basahin ko na lang po sa inyo. Ba yun? Eto, 12 pala, 12. Numbers chapter 20, verse 12. The Lord, eto na yung, tapos na yung tin-strike, sabi sa 11, kasi Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. Verse 12, eto yung message ni Lord. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them. Anong consequence? Yung mga tao doon, hindi na makakapasok sa promised land. And even Moses. Anong reason? Sabi diyan, because you did not trust me enough. May enough. Ano ibig sabihin? Kulang. Kung yung trust natin kay Lord, 50% lang, at yung 50% ay wala, kulang. Ang gusto ni Lord, mga kapatid, 100%. Pagka hindi enough yung trust, anong sabi ni Lord? You did not trust me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites. Ang ibig sabihin, dinidishonor natin ang Diyos. Maraming panahon, maraming pagkakataon, dinidishonor natin si God. Dahil kulang yung pagtitiwala natin sa Kanya. Madalas, mga kapatid, yung desisyon natin, yung ginagawa natin, yung obedience natin kay Lord na apektuhan dahil sa galit natin na mayroon tayo sa puso natin. Dahil doon sa attitude na mayroon tayo, nagdidesisyon tayo ng hindi
naka-align sa kalooban ni Lord. Si Moses, sino ba naman ang hindi maiinis dito, Pas Jean? Di ba? Nakita nyo nung Exodus, nag-provide na si Lord ng tubig. Ngayon, Numbers na, ilang taon nang lumipas. Ganun pa rin ang problema mo. Umaangal ka pa rin. Sino bang hindi leader ang hindi maiinis nito? Na yung problema nyo, since simula kayo lumabas sa Egypt, hanggang sa bago kayo pumasok, yung pa rin ang problema nyo. Sa church, sino bang di maiinis niyan? Yung problema ng church, sa simula hanggang ngayon, yung pa rin ang problema, nakakainis na. Ngayon, may message si Lord sa'yo, dahil naiinis ka na, hindi mo na nagampanan, hindi mo nagawa, dahil inis na inis ka na eh. Ano yung nasunod? Yung damdamin mo. Yung nararamdaman mo. Madalas yan tayo sumasamit, mga kapatid, gaya ni Moses. May sinasabi si Lord, dinig mo naman, dahil nainis ka na, masyado ka naging personal, kalimutan na natin sinabi ni Lord, basta ito na desisyon ko. Hello? And I have good news for you. Yung promise ni Lord sa'yo, tutuloy yun. Pero yung consequence, abangan mo. Sa sitwasyon natin, minsan, we have all the reason para mainis. We have all the reason mapikon. Pero when it comes sa decision na pinagagawa ni Lord, huwag mo itsapuerahan si Lord. Huwag mong talikuran ang sinasabi ni Lord because naiinis ka. Sumabit si Moses. Nakakainis nga naman. Buti nga, Sister Juliet, hindi doon pinukpok sa mga ulo ng tao yung staff niya. Diba, Sister Evelyn? Malamang, ibang kulay ng tubig ang lalabas doon. Pula. Putok-putok ang ulo nila lahat. So, anong meron? Meron tayong conclusion. Ayan. Mga nasa time pa rin ako, ha? In conclusion, the lesson from this commands reminds us that multifaceted nature of our relationship with God. So, iba't ibang muka, iba't ibang anggulo ng ating relationship with God. Pinapakita dito. Kung talagang kilala mo si God, alam mo kung paano at kung anong gagawin mo sa mga sitwasyon ng buhay natin. Importante dito yung pagiging familiar natin sa boses ng Panginoon. At hindi yung boses ng damdamin mo ang masusunod. Trust, obedience, faith, and recognizing Christ as our ultimate source are the key elements that guide us on our spiritual journey. May we learn from the experiences of the Israelites and seek to apply this lesson in our daily walk with God. So maliwanag naman po yung lesson natin ngayong umaga about miracle ni God na hindi kayang pigilan ng disobedient na meron tayo. Pero yung consequence, tayo yung magsasuffer. Pero yung gusto ni Lord, mangyayari at mangyayari. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil faithful ang Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit,